Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay naganap taong 1961. Hindi ko po kasi makalimutan ang albularyong palaboy na nakilala ko sa mahiwagang talon. Kung hindi po dahil sa kanya, ay baka namatay na ang lahat ng mga taong naninirahan sa baryo ng Santa Agnes. Dahil po yun sa misteryosong sakit sa balat na kumalat sa baryo namin. Nagdulot po kasi yun ng nakakakilabot na karanasan na hindi ko po makakalimutan. Bago ko nga po pala simulan ang aking istorya, ay nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na ang pangalan at lugar na aking ginamit ay sinadya ko pong binago upang mapangalagaan ang kaligtasan ng totoong lugar na pinangyarihan ng aking kwento. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Leroy. At ito ang aking kwento. Anak, halika nga rito. Ihanda mo nga mga palanggan at malinis sa tubig. Tapos kumuha ka rin ng talbos ng bayabas sa harapan ng bahay natin. Bilisan mo at marami tayong pasyente ngayon. Opo, Tay. Bumalik ka kagad. Kailangan ko ang tulog mo rito. Agad akong lumabas ng bahay para ikuha ng talbos ng bayabas ang aking ama na si Mang Arman. Isa siyang albularyo para sa sakit sa balat. Mahusay siyang magpagaling kahit malala ang sugat. Ngunit nagbago yun nang kumalat sa aming baryo ang misteryosong sakit. Hindi gumagaling ang kanyang mga pasyente at ang masaklap pa, marami na ang namatay sa kanila. Pero hindi sumuko ang mga tao. Umaasa pa rin sila sa kakayahan ng aking ama. Si tatay lang ang naglakas ng loob na gamutin sila. At ang ibang albularyo naman ay natakot ng lumapit sa kanilang mga pasyente sa pag-aalala na baka mahawa ang kanilang pamilya. Maya-maya pa ay nagulat ako sa malakas na sigaw ng aking ama. Anak! Bilisan mo dyan! Opo, Tay. Nandiyan na po. Halos magsabid ang pa ako dahil sa pagmamadali. Pumasok kagad ako sa loob ng aming kusina. Inihanda ko ang palanggana at malinis na tubig. Saka ako dumiretso sa aming balkonahe. Nadatnan ko ang 5 pasyente ni tatay habang nakapila sila. Butil-butil ang kanilang pawis sa noo habang nanginginig ang kanilang katawan dahil sa pagpipigil ng sakit na nararamdaman. Ang iba naman ay marungis ang damit dahil sa dumikit na likido mula sa kanilang namamasang sugat. Kasalukuyang ginagamot ni tatay ang kaibigan niyang si Mang Sabater. Nakaupo siya sa bangko na gawa sa kahoy sa harap ng lamesa ni tatay. Wala siyang damit pang itaas, kaya kitang-kita ko ang mga sugat niya sa balat. O anak, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Halika na, tulungan mo ako rito. Linisan mo ang sugat ng ibang mga pasyente. Tay, kayo na lang po maglinis ng sugat nila. Kasi Arman, nandidiri yata sa mga pasyente ang anak mo Hindi siya pwedeng maging albularyo at sumunod sa yapak mo. Mahina at sikmura Bata pa naman si Leroy, kaya ganyan ang reaksyon niya. Sinamaan ako ng tingin ni tatay dahil sa sinabing yun ni Mang Sabater. Ayaw pa naman niya sa lahat ay ang makita akong nandidiri sa kanyang mga pasyente. Hindi naman niya ako masisisi dahil kakaiba na talaga ang simoy ng hangin sa loob ng balkonahe namin.
Idagdag pa ang amoy na parabang nabubulok na laman ng tao. Halos hindi na nga ako makahinga. Lalo na kapag meron akong naririnig na dumadaing dahil sa labis na kirot sa kanilang sugat. Kasabay pa ng umaaligid na mga langaw sa kanilang katawan. Ilan lamang yon sa paghihirap na nararanasan ko sa tuwing tumutulong ako kay tatay. Kaya naman, napilitan akong sundin ang utos ng aking ama. Dahil siguradong kapag umalis na ang kanyang mga pasyente, ay makakatikim ako ng palo mula sa kanya. Ilang saglit lamang ay nabaling ang atensyon ko sa garapon na iniabot ni tatay kay Mang Sabater. Salamat sa gamot, Arman. Mabuti na lang at hindi mo na ako tilanggihan, kagaya ng ginawa mo sa akin noon. Ikaw naman nakaraan na yon, Sabater. Isa pa, hindi kita tinanggihan. Ikaw ang kusang lumayo sa akin. Teka, matanong ko lang, hindi mo na ba hahanapin ang mag-ina mo? Hindi ko na hinahanap ang mga taong matagal nang umalis. Hindi ko na sila pamilya. Dahil iniwan din nila ako sa panahon na kailangan ko sila. Paano kung bumalik sila sa lugar na to para bumawi sa'yo? Hindi yun mangyayari. Dahil hindi ko na sila tatanggapin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng aking ama. Baka sa kanyang muka ang lungkot at panghihinayang. Maya-maya pa ay tumayo si Mang Sabater. Bueno, salamat ulit sa gamot, Arman. Walang anuman, Sabater. Siya nga pala. Bakit pala nagkaroon ka ng mga sugat sa balat? Ano ba nangyari? Buwisit kasi mga linta na yun eh. Sa bukid ko pa napiling manirahan. Bago pa man matapos ang pagtatanim ko ng palay, abay tagtad na ako ng kagat sa mga linta. Balak pa yatang ubusin ang dugo ko. Wala, sige na. Ako itutuloy na. O sige na, makakaalis ka na. Huwag mong kalimutang inumin ang katas ng sambong at yung bayabas bago ka matulog. Isang tango ang tinugon ni Mang Sabater bago siya umalis at lumabas ng aming bahay. Pagkatapos ay binalingan naman ako ni tatay. Anak, akin na nga ang palanggana at ako na magpapatuloy sa ginagawa mo. Saka lamang ako nakahinga ng maluwag nang kunin sa akin ni tatay ang palanggana. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis sa sugat ng kanyang mga pasyente. Pagkalipas ng ilang minuto, nagulat ang mga tao sa biglang pagbagsak sa sahig ng isa sa mga pasyente ni tatay na si Mang Dario. Kasunod ng pagkikisahi ng kanyang katawan habang bumubula ang kanyang bibig at tumirik ang kanyang mga mata. Tay, ano po nangyayari kay Mang Dario? Bakit po merong mga marka na lumilitaw sa kanyang balat? Pagkatapos po, sumusuka po siya ng kulay itim na likido na sobrang baho po. Dahil malala ng kanyang sakit, anak. Dahil sa sinabing yun ni tatay, nagkagulo ang ibang mga pasyente dahil sa labis na takot. Nagsigawan silang lahat nang biglang kagatin ni Mang Dario ang sarili niyang kamay. Nanginginig siya na parabang gutom na gutom. Wala akong ibang narinig na ingay mula sa kanyang bibig, kundi ang malakas na pag-angil na parabang galit na aso. Tay, pigilan niyo po siya! Tulala na nakatayo lamang si tatay habang pinapanood niya kung paanong sinasaktan ni Mang Dario ang kanyang sarili. Hindi niya pinansin ang sinabi ko. Muli akong napasulyap sa gawi ni Mang Dario habang naluluwa ang aking mga mata dahil sa eksenang tumambad sa aking paningin. Tay, wala po ba kayong gagawin para tulungan po si Mang Dario? Kawawa naman po siya. Ginawa ko na ang lahat, anak. Subalit hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang sakit niya. Kapag ginagamot ko naman siya, mas lalo lamang lumalala ang kalagayan niya.
Hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Napaatras ang mga tao nang muling magsuka ng malapot na likido si Mang Dario. Umalingasaw ang baho na parabang tubig sa kanal, kasabay ng paglapit ng maraming langaw na dumapo sa katawan nito. Pagkatapos ay lumitaw ang maraming letra sa balat ni Mang Dario na hindi ko naman maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Maya-maya pa, lumabas sa kanyang ilong, tenga at mga mata ang kulay itim na likido na bumukal mula sa loob ng kanyang katawan. Ang iba ay dumaan sa butas-butas na niyang balat hanggang sa tuluyang tumigas ang kanyang katawan. Binawian siya ng buhay sa harap naming lahat, habang si tatay naman ay biglang namutla ang labi at naluluwa ang kanyang mga mata na nakatitig sa wala ng buhay na pasyente niya. Tay, patay na po si Mang Dario. Diyos ko, mabagin langit. Bakit po nangyayari ito? Anong klaseng sakit ba ang dumapo sa katawan ni Dario? Tay, nakakatakot po ang itsura niya. Lumitaw po ang maliliit na butas sa kanyang balat na parabang sinaksak siya ng pako. Hanggang ngayon po ba, hindi niyo pa rin alam kung ano po ang sakit niya, Tay? Oo, anak. Hanggang ngayon hindi ko matukoy kung anong klaseng karamdaman ang dumapo sa kanya. Dahil sa sagot ni tatay sa akin, isang pasyente ang hindi nakapagpigil na hindi pagsalitaan ng masakit ang aking ama. Sinabi nito na albularyo daw si tatay, pero wala daw alam kung anong sakit ang dumapo sa kanyang pasyente. Nagpahabol pa ito na wala raw kwentang manggagamot si tatay at isang peking albularyo. Sobrang dinibdib ni tatay ang kanyang mga narinig, kaya kahit lumipas na ang 1 linggo magmula nang mangyari yon, hindi pa rin makalimutan ng aking ama ang nangyari kay Mang Dario. Idagdag pa ang imbestigasyon sa kanya ng mga pulis na mas lalong nagpabigat sa kanyang nararamdaman. Nagbago ang kanyang ugali at naging mainitin na ang kanyang ulo. Isang umaga ay nadatnan ko si tatay na sinisigawan niya ang isang matandang palaboy na nag-aabot lamang ng bote rito. Agad akong lumapit sa kanilang kinaroroonan para awatin si tatay. Tay, tama na po. Bakit niyo po sinisigawan si Lolo? Hoy, Leroy! Huwag kang makialam dito, ha? Baka samain ka sa akin. Matigas ang ulo na matandang to, eh. Sabi ko na hindi ako nauuwaw. Abay, pilit niya akong pinaiinom ng tubig sa dala niyang bote na nanlilimahin sa sobrang dumi. Nakita ko ang itsura ng hawak na bote ng matandang lalaki. Marumi nga yun at parang hindi ligtas inumin. Pero kahit ganon, humingi pa rin ako ng pasensya sa matanda. Lolo, pasensya na po kayo kay tatay, ah. Magulo lamang po ang kanyang isip, kaya niya po kayo nasigawan. Ay nako, wag mo kong alalahanin. Sanay na ako na ganyan ang turing sa akin ng ibang tao. Huwag kang mag-alala. Kahit ganito naman ang itsura ng boteng ito, malinis naman ang laman nito. Napadaan lang naman ako sa tapat ng bakura ninyo dahil may gusto lamang akong makita. Kaya lang nakita ko ang tatay mo. Kanina pa siya nagsusuka. Kaya inalok ko sa kanya ang aking tubig. Salamat po sa pag-aalala nyo para po sa tatay ko. Walang ano man yun. Sayang naman. Hinusgahan na niya kagad ang aking tubigan. Walang ipinagkaiba ang bagay na to sa tao. Madalas din tayong tumitingin sa panlabas na itsura. Ngunit ang pagkadalisay ng puso ay hindi naman natin nakikita. Makakatulong sana ito upang malinisan ang kanyang espiritu na unti-unting tinatalo ng kasamaan. Ano ka mo? Kasamaan?
Abat lintik na to ah. Sinasabi mo bang masama ako? Tay, tama na po. Nag-alok lang naman po siya ng tulong sa inyo eh. Wala akong pakialam sa tulong niya. Abay, tignan mo nga. Sarili niya pinababayaan niyang magpalaboy-laboy sa kalsada. Pagkatapos tutulungan niya ako. Abay, kalokohan yon. Naiintindihan ko, Arman, kung ano ang sakit na pinagdadaanan mo ngayon. At bilang isang albularyong namatayan na pasyente, masakit yon para sa'yo. Dahil ginawa mo naman ang lahat para makatulong. Hala, sige na bata. Tutuloy na ako. Kailangan ko pang maghanap ng kalakal para meron akong makakain mamaya. Pagkain po ba? Ay, heto po oh. Sa inyo na lang po tong tinapay ko. Aba, ay maraming salamat dito sa tinapay mo. Siya nga pala, bantayan mo mabuti ang iyong ama. Nasa panganib siya. Ano po? Hoy, ikaw Leroy. Huwag kang makinig sa kanya. Ikaw tanda. Tigilan mo na nga ang anak ko. Sige na, makakaalis ka na. Ikaw naman Leroy. Pumasok ka na ron sa loob ng bahay natin. Bilisan mo! Pahiklas akong pinalayo ni tatay sa matandang palaboy. Kaya naman, agad nang naglakad ang matanda papalayo sa aming bahay. Nauna naman akong pumasok sa loob ng aming kubo, habang si tatay ay dumaan sa pintuan ng aming kusina. Bahagya pa ako nagulat nang madatnan ko sa balkonahe ang aking kaibigan na si Reno. Reno? Reno, ikaw na ba yan? Oo, ako na to. Kumusta ka na, tol? Ayos lang ako. Kailan ka pa dumating? Kanina lang madaling araw. Dito na nga kagad ako tumuloy sa inyo eh. Mabuti ka pa. Pabalik-balik ka na lang sa Maynila. May inayos kasi si Lolo Nestor sa Maynila. Isa pa, binisita namin ang puntod ni Nanay Isabel. Tsaka, hinintayin namin ni Lolo na maibenta ang lupain niya roon. Kung ganon, dito na ulit kayo titira, ganun ba? Oo naman, dito na ako nasanay eh. Magkwekwentuhan pa sana kami ni Reno nang biglang magwala si tatay sa loob ng aming kusina. Pinagbababasag niya ang mga plato at baso. Napatingin naman ako sa mukha ng aking kaibigan at bumakas sa kanyang muka ang pag-aalala. Buwisit naman ang buhay to, Leroy! Halika nga rito, bata ka. Hindi ba sabi ko sa'yo, hugasan mo ang mga plato at baso natin? Ano ba? Ang mabuti pa, uuwi na muna ako, tol. Sa ibang araw na lamang tayo magkwentuhan ha. Mainit yata ang ulo ni Mang Arman eh. Sige na, kumapit ka na sa kanya. Leroy, ano ba? Hindi ka pa malalapit dito, ha? Nandiyan na po, tay. Agad akong umalis sa harapan ni Reno at hindi ko na siya inihatid sa pintuan. Paglapit ko kay tatay, agad niyang piningot ang aking tenga. Malakas ang aking sigaw dahil yon ang kauna-unahang pagkakataon na sinaktan ako ng aking ama. Aray tay, ang sakit po. Tama na po, bitiwan niyo na po ang tenga ko. Kapag tinatawag kita, lalapit ka kagad, ha? Opo tay, sige na po, bitiwan niyo na po ang tenga ko. Ang sakit na po. Talagang masasaktan ka sa akin kapag inulit mo pa ito. Hala, sige. Hugasan mo na ang mga pignan at pagluto ka na. Lintik na buhay to. Buwisit talaga. Pabalya akong tinulak ni tatay sa lababo. Saka siya lumabas ng kusina. Pumatak ang masaganang luha sa aking mga mata. At mula sa bintana, nakita ko sa labas ang nakatayong si Reno. Baka sa kanyang muka ang awa para sa akin. Tahimik siyang umalis at bagsak ang balikat nang maglakad siya palabas ng aming bakuran. Ayos lang yan, Leroy. May pinagdadaanan lamang si tatay. Bulong ko sa aking sarili upang mabawasan ang sama ng aking loob. Lumipas pa ang 2 araw ay palala ng palala si tatay. Madalas na siyang umiinom ng alak at nagwawala.
Kung minsan pa nga ay naghahamon ng away. Hindi ko alam kung ano ang malalim na dahilan at biglang nagkaganon ang aking ama. Gusto ko nang umalis at iwan siya. Hindi ko naman kaya dahil alam kong may pinagdadaanan lamang siya. Hanggang isang gabi ay bigla niya akong pinagbuhatan ng kamay dahil nahilaw ang aking sinaing. Tay, hindi ko naman po sinasadya na mahilaw po ang sinaing eh. Patawarin niyo na po ako, tay. Hindi na po mauulit. Hindi sinasadya. Kung binantay mo na maayos ang sinaing, hindi yan mahihilaw. Wala ka nang silbi. Nagsasayang ka pa ng bigas. Hala, sige. Ubusin mo. Huwag kang magtitira kahit na ilang butil. Kainin mo ang hilaw na kanin. Dala ng labis na galit ng aking ama. Isinubsob niya ako sa kaldero. Dahil mainit yun, napaigtad ako at tumakbo ng mabilis palabas ng aming bahay. Saan ka pupunta, ha? Bumalik ka rito! Kapag naabutan kitang lintik na bata ka, pagbabali-baliin ko mga buto mo! Dahil sa bantang yon sa akin ni tatay, halos hindi lumapat ang aking mga paa sa lupa dahil sa takot. Wala rin akong mahinga ng tulong dahil iwas ang mga tao sa aking ama. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ni Reno na nagtatago sa likod ng puno. Leroy! Leroy, dito, dali! Dito ka magtago! Bilisan mo! Mabilis akong lumapit kay Reno at agad na nagtago sa likod ng puno. Doon na tuluyang umagos ang masaganang luwa sa aking pisngi. Naramdaman ko naman ang palad ng aking kaibigan sa aking likod. Kaya mo yan, tol. Alam kong pagsubok lamang ito sa'yo. Malalampasan mo rin ito. Parang gusto ko nang sumuko, Reno eh. Hindi ko na kayang tagalan ng ugali ni tatay. Baka naman may pinagdadaanan lamang si Mang Arman. Kahit na meron pa siyang pinagdadaanan, isipin naman niya ang kalagayan ko. Siya na lamang ang pamilya ko. Siya ang inaasahan kong magpoprotekta sa akin. Pero siya pa ang nananakit sa akin. Tignan mo ang katawan ko, tol. Ayan ang mga marka ng pananakit niya sa akin. Diyos ko, bakit marami kang pasa at latay sa katawan mo? Hindi ko akalain na magagawa yan sa inyo, Mang Arman. Napakasama niya. Bigla kaming natigilan ni Reno nang marinig namin ang malakas na sigaw ni tatay. Leroy! Lumabas ka dyan, lintik na bata ka! Huwag kang magtago! Galit na galit si tatay. Ngunit bakas sa kanyang boses na parabang may iniinda siyang sakit. Sumilip ako sa aking pinagtataguan at nakita ko ang aking ama na nakaluhod sa lupa. Leroy, nasan ka? Lumabas ka! Malilintikan ka talaga sa akin, bata ka! Mapapatay na talaga kita! Biglang sumuka ng kulay itim na likido si tatay. Nanlalaki ang aking mga mata at nagsipagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan dahil sa takot na nararamdaman. Biglang bumagsak si tatay sa lupa habang hinahaplos ang kanyang dibdib. Hindi ko na siya natiis. Agad ko siyang nilapitan. Sinamahan ako ni Reno na hindi rin makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Tay! Tay, ano po nangyayari sa inyo, tay? Nahihirapan akong huminga. Tulungan mo ako, anak! Tol, alalayan natin makabangon si Mang Arman. Mukhang may sakit siya. Agad naming pinagtulungang itayo si tatay. Kaya naamoy namin ang mabahong singaw ng kanyang katawan. Tay, bakit parang... May sakit na rin ako. Kagaya na sakit ng aking mga naging pasyente. Pagtapat namin sa liwanag ng buwan, saka ko lang nakita ang mga sugat ni tatay sa balat. Napaiyak ako dahil sa labis na pag-aalala. Pero pinalakas ni Reno ang loob ko nang sabihin niyang may alam siyang gamot na makapagpapagaling sa sugat ni tatay.
Subukan lang natin kung gagana sa sugat ni Mang Arman. Ang katas ng ligaw na dahon ng ampalaya. Talaga? Gamot ba talaga yun para sa sugat? Oo, kaya bilisan natin maglakad para malinisan ang sugat ni Mang Arman. Malalaki ang hakbang ng aming mga paa nang tinahak namin ang daan pabalik sa bahay. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narating namin ang aming tahanan. Agad naming inihiga si tatay sa kanyang katre at nagplano kung paano ako makakahanap ng ligaw na dahon ng ampalaya. Leroy, hindi ako makakasama sa'yo dahil malabo na ang aking mga mata eh. Ang tagi lang na may tutulong ko sa'yo ay ang bantayan ng iyong ama. Teka, sandali. Gabi na. Bukas na lamang kayo maghanap ng dahon na sinasabi nyo. Pero hindi po tayo maaaring maghintay ng matagal. Kailangan kumilos na po ngayon habang hindi pa malala ang sakit na nararamdaman nyo, Mang Arman. Ako na. Ako na po maghanap ng dahon ng ampalaya. Maliwanag naman ang sikat ng buwan at meron tayong gasera. Malinaw ko pong makikita ang daan. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Pagkatapos niyang sabihin yun, bigla na lamang napasigaw si tatay habang namimilipit siya sa labis na sakit ng tiyan. Eto na naman! Napakasakit ng sugat ko! Parang may mga insektong pumupunit sa laman ko! Hindi ko mapigilan ang sakit! Aray ko! Sige po, tay. Konting tiis lang po. Hahanap po ako ng gamot para sa inyo. Reno, ikaw na munang bala kay tatay ha. Linisan mo ng talbos ng bayabas ang kanyang sugat. Sa dali lang, babalik agad ako. Sige tol, basta mag-iingat ka. Mabilis kong dinampot ang itak at gasera. Agad akong tumakbo sa labas ng bahay at tinahak ang mabatong kalsada papunta sa kakawyan. Lakad at takbo ang ginawa ko para makarating kagad sa gitna ng kagubatan. Saglit akong tumigil sa paglalakad at inilinga ko ang aking paningin sa paligid. Saan kaya ako makakahanap ng ligaw na dahon ng ampalaya? Napakalawak pa naman itong gubat. Hinugot ko ang aking itak at nagsimulang maghanap ng dahon ng ampalaya sa mga halaman. Pero bigla akong natigilan nang makita ang isang lalaki na nakaupo ng patalikod sa akin. Narinig ko rin ang tunog ng kanyang pagmuya. Itinaas ko ang gasera para makita ko kung ano ang kanyang ginagawa. Ganun na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita ang patay na hayop na nakahandusay sa lupa. Butas ang kanyang tiyan at naliligo sa dugo. Magkakasunod na paglunok ng laway ang aking ginawa at napahakbang ako ng paatras. Biglang tumayo ang lalaki at sa pagharap niya ay tumambad sa aking paningin ang kulay asul niyang mga mata. Mukha siyang naaagnas na bangkay dahil sa butas-butas niyang balat. Ngumisi siya at umangil ng malakas. Lumitaw ang malalagari niyang mga ngipin na may bahid pa ng dugo. Mabilis siyang sumugod papalapit sa aking kinaroroonan. Nabitiwan ko ang gasera at kumaripas ako ng takbo. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Halos hindi na lumapat ang aking mga paa sa lupa para lamang makalayo sa nilalang na humahabol sa akin. Bigla kong naramdaman ang pagkapit ng kamay ng aswang sa aking damit. Malakas niya akong hinila at bumagsak ako sa lupa. Agad niya akong sinunggaban para kagatin sa leeg. Ngunit tinaga ko siya sa kanyang balikat. Hindi niya yon ininda at gumanti siya sa akin ng kagat sa braso. Nabitiwan ko ang hawak kong itak. Naramdaman ko ang sakit ng pagbaon ng kanyang pangil sa aking laman. Kaya naman, nagpumiglas ako para matanggal ang kanyang bibig sa aking braso. Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako, parang awa niyo na!
Ngunit walang nakakarinig sa akin. Wala na akong naisip na ibang paraan, kundi ang kagatin siya sa kanyang tenga at dukutin ang kanyang mga mata. Saka lamang natanggal ang pangil nito sa pagkakakagat sa aking braso. Nagwala ang aswang dahil sa labis na galit. Pilit niya akong kinakapa ng kanyang kamay. Maya-maya pa ay napahawak siya sa kanyang muka. Kaya naman, nakahanap ako ng pagkakataon para tumakbo. Pagkalipas ng mga 10 minutong pagtakbo, hindi ko napansin na may nakaharang sa aking daraanan. Natisod ako at bumagsak ng pasubsob sa lupa. Kasunod ng impit na daing ng boses ng isang matandang laki. Aray ko! Sino ba yan? Papihira! Natutulog ang tao rito eh! Bumangon ako mula sa aking pagkakadapa at napatingin ako sa pinagmulan ng boses. Nanginginig ang aking katawan na lumapit ako sa matanda. Lolo? Kayo po ba yan? Bumangon ang matanda mula sa pagkakahiga nito sa lupa at tinignan niya ako. Bumakas sa kanyang muka ang pagtataka. Leroy! Abay, anong ginagawa mo sa lugar na ito? Umalis po muna tayo rito. Bilisan niyo po. May nakita po akong halimaw sa gitna ng gubat at hinahabol niya po ako kanina. Diyos ko naman bata ka, oo. Ano ba kasi ang ginagawa mo sa lugar na ito? Hindi mo ba alam na madalas itong puntahan ng mga ganong klaseng nilalang para maghanap ng pagkain? Hindi ko po alam na meron po palang aswang sa lugar na to, Tatang. Naghahanap lang naman po ako ng halamang gamot para kay tatay eh. Halamang gamot ba ka mo? Aba, ay wala namang halamang gamot sa lugar na ito. Ngunit merong aswang dito. Kaya nga po, tara na po. Umalis na po tayo rito. Abay, hindi maaari. Dito ako natutulog eh. Wala naman akong bahay na matutuluyan. Ikaw na lang ang umalis at umuwi ka na. Hindi po kita iiwan dito na mag-isa, Lolo. Baka matsyempuan po kayo ng halimaw. Papatayin po kayo nun. Huwag kang mag-alala. Kaya ko namang ipagtanggol ang aking sarili. Abay, teka, sandali lang. May sugat ka yata sa braso ah. Ikinagat po ako ng aswang eh. Abay, kailangan magamot kagad yan. Baka yan ay lumala pa. Teka, saglit lang. At ikukuha lang kita ng gamot. Kinapa ng matanda ang kanyang unan na tela. Saka kinuha sa ilalim ang maruming bote. Oh, heto, kunin mo ito. Inumin mo ang tubig. Pagkatapos, patakan mo ang sugat mo sa braso. Ano po ito? Gamot yan para sa sugat mo. Magagamit mo rin yan para sa sakit ng iyong ama. Hala, sige na. Gawin mo na ang iniutos ko. Bilisan mo. Agad kong sinunod ang utos ng matanda na nakilala ko sa pangalang Lolo Abudo. Naramdaman ko ang pagguhit ng malamig na tubig sa aking lalamunan hanggang sa aking tiyan. Maya-maya pa ay biglang guminhawa ang aking pakiramdam. Hala? Paano nangyari yun? Biglang nawala ang pananakit po ng sugat ko. Kung ganun, pwede ko rin po itong gamitin kay tatay, Lolo Abudo. Oo naman. Kagaya na sinabi ko sa'yo, mabilis ang gamot at tubig. Isa pa, hindi isang simpleng sakit ang dumapo sa iyong ama, kundi kagagawa ng isang mambabarang. Isang barang na gawa ng taong may alam sa itim na karunungan. Teka, sandali lang po, Lolo Abudo. Akala ko po ba aswang lang po narito sa baryo natin? Bakit meron pa pong mambabarang? Ang ibig ko sabihin, ang sakit ng iyong ama ay kagagawa ng mambabarang na gumagawa ng aswang na luntos. Malalaman mo lamang na biktima siya ng barang kapag mabaho ang singaw ng kanyang katawan. Tapos itutubuan siya ng sugat sa balat na para bang saksak ng pako. Magbabago rin ang kulay ng kanyang mga mata. Kung ganun, biktima po si tatay ng barang.
Balak po ng mambabarang na gawing aswang po ang tatay ko, ganun po ba? Natumbok mo. Kaya kailangan mo maagapan ang kanyang sakit sa pamamagitan ng tubig na ibinigay ko sa iyo. Sa oras na magkulay asul ang kanyang mga mata, wala na. Hindi mo na siya maililigtas pa. Hindi ba't ibinili ko sa iyo na bantayan mo si Armand dahil nasa panganib siya? Kung ininom niya lang kagad sana ang ibinigay ko sa kanya na tubig noon, hindi siya tuluyang mababarang. Bumundol ang kaba sa aking dibdib nang marinig ko ang sinabing yun sa akin ni Lolo Abudo. Teka po, Lolo. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa mambabarang at aswang po na luntos? Dahil dati rin akong albularyo, nabiyasa sa pagpapagaling ng taong binabarang. Kaya lang matanda na ako ngayon. Mahina na ang aking kapangyarihan. Nalabanan ng itim na karunungan ng isang mambabarang. Hala, sige na. Umuwi ka na. Dalhin mo na kagad ang gamot na yan sa iyong ama. Marami pong salamat sa gamot, Lolo Abudo. Sana nga po mapagaling po nito si tatay. Ang tunay na nakapagpapagaling sa mga taong may karamdaman ay ang malakas niyang pananampalataya sa buong may kapal. Ang tubig na yan ay kasangkapan niya lamang upang iparamdam sa atin na hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Hala, sige na. Unahin mo muna ang iyong ama. Saka tayo mag-usap sa sunod nating pagkikita. Magmadali ka na. Pagkatapos kong magpaalam kay Lolo Abudo, ay mabilis akong tumakbo pabalik sa bahay. Diretso akong pumasok sa loob ng kwarto ng aking ama. Nadatnan ko si Reno habang binabantayan niya si tatay. Tol, wala akong nahanap na ligaw na daon ng ampalaya eh. Pero may dala akong gamot para kay tatay. Ha? Anong klaseng gamot yan? Tubig lang to, Tol. Ngunit mabisa. Nasubukan ko na to nang gamutin ko ang sugat ko kanina. Dahil sa akin sinabi, nag-alala si tatay. Bumalikwas siya ng bangon. Anak, ano nangyari sa'yo? Bakit may sugat ka? Ikinuwento ko kay tatay ang tungkol sa aswang na luntos na umatake sa akin sa kagubatan, pati na ang epekto ng gamot sa aking katawan, maging ang dahilan ng pagkakaroon niya ng sakit na kagagawan ng isang mambabarang. Sinasabi ko na nga ba't may kakaibang enerhiya ang pumipigil sa akin sa tuwing nanggagamot ako? Ginamitan niya ako ng itim na karunungan, kaya nangyari to sa akin. Humanda siya. Hinding-hindi ko to palalampasin. Tay, sabi po ni Lolo Abudo, naiwasan daw po sana ang barang niyo sa katawan kung nainom niyo raw po agad ang tubig na inaalok niya sa inyo. Ano? Lolo Abudo mo ka mo? Siya ba yung matandang palaboy na sinigawan ko? Opo, Tay, siya nga po yun. Diyos ko, bakit di ko siya nakilala? Ang laki na ng pinagbago niya. Teka, sandali lamang po, Mang Arman. Batay po sa reaksyon nyo, parang kilala niyo po si Lolo Abudo. Sino po ba siya? Isa siyang albularyong palaboy na itinakwil ng kanyang mga anak. Pagkatapos na hindi niya mailigtas ang sarili niyang asawa, sinisi siya ng mga tao at iniwan. Magmula nun, bigla na lamang siyang nawala at ngayon na lang ulit nagpakita. Malungkot po palang naging buhay ni Lolo Abudo. Teka, sandali lang po, Tay. Uminom na po muna kayo ng tubig bago ko po patakan ng sugat nyo. Kailangan niyo pong magamot daw kaagad eh. Nanginginig ang kamay ni tatay nang hawakan niya ang bote. Mabilis siyang uminom. Pagkalipas ng ilang minuto, umaliwalas ang kanyang muka. Napakahusay naman ang tubig na to, anak. Abay, akalain mo, biglang nawala ang pananakit ng sugat ko. Ganyan din po nangyari sa akin kanina, Tay. Nagulat din po ako sa bisa ng tubig. Kung ganun, kailangan ko pong mahanap si Lolo Abudo para humingi sa kanya na mas maraming tubig. Malaking tulong po ito para sa mga taong biktima ng barang. Grabe. Ano naman kaya ang motibo ng mambabarang na yun? Bakit siya gumagawa ng aswang na luntos? Wala siyang puso. Napakasama niya. Kung sino man siya,
hindi siya makakaligtas sa parusa ng Diyos. Isa pa sa tingin ko, ang pambabarang sa tao ay parang paghiganti sa mga taong nanakit sa kanya. Yun lang ang nakikita kong motibo ng mambabarang para gumawa siya ng aswang na gagamitin niya sa pag-aasik ng lagim. Sa pagkakataong ito, kailangan natin ang tulong ni Tatay Abudo, anak. Hanapin mo siya. Gusto ko siya makausap. Sige po, hahanapin ko po si Lolo Abudo. Mag-iingat ka, tol. Baka matsyempuan mo ulit ang aswang na luntos. Sige, salamat tol. Kung alam ko lang kung saan mahahanap si Tatay Abudo, hindi ko hahayaan na pumunta ka sa gubat, Leroy. Nag-aalala ko sa kaligtasan mo, anak. Tay, wag po kayo mag-alala. Ako pong bahala. Kasama ko po palagi ang Panginoon. Alam ko po, nagagabayan niya po ako. Siya nga po pala, Mang Armand. Kailangan ko na din pong ipaalam sa mga tao na biktima sila ng barang. Hindi pa ito tamang oras, Reno. Kailangan muna natin makausap si Tatay Abudo para sa gamot. Sa ngayon, kailangan natin na matinding paghahanda. Lalo na at wala tayong ideya kung sino ang mambabarang na yon. Pagkatapos namin magkasundo, nahanapin si Lolo Abudo, ay nagpalipas muna ako ng ilang araw bago ako nagtungo sa gubat. Binalikan ko ang lugar kung saan ko unang nakita ang matanda. Subalit wala siya roon. Maya-maya pa ay narinig ko ang malakas na ingay ng pagbagsak ng tubig mula sa kabilang banda ng kakahuyan. Talon? Meron talon sa gitna ng kagubatan? Nilapitan ko ang pinagmumulan ng ingay ng tubig habang naririnig ko ang halakhak ni Lolo Abudo. Nagsasalita siya na para bang may kausap ito. Nagtago ako sa makapal na halaman at nagulat ako sa aking nakita. Hala, wala naman siyang kausap pa. Bakit kaya nagsasalita siya na mag-isa? Napalinga ako sa paligid, pero wala akong ibang tao na nakita sa lugar na yon. Maya-maya pa ay muli kong binalingan si Lolo Abudo. Nakaupo siya sa tapat ng binabagsakan ng tubig. Pagkatapos ay pumikit ito na para bang nagdadasal. Naghintay pa ako ng ilang minuto pero bigla akong ginapangan ng kulay berdeng ahas sa paa. Dala ng takot, mabilis akong tumayo. Nawalan ako ng balanse at diretso akong bumagsak sa tubig. Lolo Abudo! Tulong! Tulungan niyo po ako! Hay nako! Pambihira! Bakit ka ba kasi naninilit, ha? Iyan tuloy ang napapala ng batang naboboso. Lolo Abudo! Tulungan niyo na lang po ako! Huwag ka magkalala. Papabaw lang naman dyan. Pambihira ka naman, bata ka, oh. Para ka kinakatay na pawikan. Tumayo ako at nakita ko na hanggang bewang ko lang pala ang tubig. Diyos ko, muntik na akong atakihin sa puso. Akala ko pa naman malalim dito. Umahong ka na dyan. Huwag mo dumihan ang malinis na tubig ng talon. Lumapit ka rito, dalian mo. Saka ko lang napagmasdan ang magandang itsura ng talon. Napapalibutan yon ng magagandang bulaklak. Ang tunog naman ng pagbagsak ng tubig sa batuhan ay para bang musika sa aking pandinig. Magaan yon sa pakiramdam na para bang inaalis ang takot ko sa aking dibdib. Sandali nga. Bakit ka ba nagpunta rito, ha? Tsaka paano mo natagpuan ang talon na ito? Bakit po, Lolo Abudo? Wala pa po bang nakakapunta dito? Maliban po sa inyo? Abay, oo naman. Kung maraming tao ang nakakaalam sa lugar na ito, hindi mananatili ang kagandahan at kalinisan ng lugar na ito. Para sa akin, isa itong paraiso. At siya nga pala, ano bang ginagawa mo sa lugar na ito? Ang totoo po niyan, hinahanap ko po kayo eh. Kailangan ko po ang tulong nyo. Isa pa, hihingi na rin po ako ng tubig. Wala na po kasing laman yung bote. Abay, kung ganon, ginamit mo lahat ng laman ng bote sa iyong ama. Opo, at sobra po siya nagpapasalamat sa inyo.
Tsaka pasensya na raw po kayo kung hindi raw po niya kagad kayo nakilala. Wala yun sa akin. Kaya huwag siyang mag-alala. Hala, sige na. Magsalok ka na ng tubig. Ho? Ang ibig niyo pong sabihin, ang tubig po na ipinapainom niyo sa akin ay nanggaling po sa talon? Oo naman. May iba pa ba akong pagkukunan ng tubig? Hala, sige na. Huwag nang marami ang tanong. Isahod mo na yan sa direktang binabagsakan ng tubig mula sa itaas. Akala mo siguro kumuha ako ng tubig sa mismong pinagliliguan ko, ano? Tama po kayo. Yun po talaga ang akala ko Tumawa ng malakas si Lolo Abudo nang makita niya ang reaksyon ko. Nang makakuha naman ako ng tubig sa talon, ay naupo ako sa tabi ni Lolo Abudo. Lolo Abudo, hindi ko po alam na mabisa po ang tubig ng talon sa sugat po na gawa ng barang. Talaga mabisa ang tubig na naggagaling sa talon na ito. Dahil dalisay ito, binubura ng kanyang kalinisan ang maruming ritual na ginamit ng mambabarang sa kanyang biktima. Siya nga pala. Meron pala akong ibibigay sa iyo. Dinukot ni Lolo Abudo ang tirador sa loob ng bulsa nito. Saka iniabot sa akin. Tirador? Para saan po to? Para sa mga aswang na luntos. Magagamit mo yan laban sa kanila. Protektahan mo ang mga tao laban sa nalalapit na pagsalakay ng kampo ng kadiliman. Pero wala po akong sapat na kakayahan pagdating po sa pakikipaglaban. Tsaka, bakit po ako, Lolo Abudo? Dahil ikaw ang napili ko. Ganun lang kasimple. Ikaw ang lalaban sa puwersa ng kadiliman. Naku po, hindi ko po yata kaya yun. Iba na lang po ang bigyan nyo ng maiwagang tirador. Ngunit ikaw lang ang may karapatang mangalaga sa sandata. Dahil nakikita ko sa iyo ang kakayahan ng isang manunugis ng aswang. Alam kong hindi magiging madali ito para sa iyo. Pero may tiwala ako sa iyo, Leroy. Ito na ang pagkakataon mo para mapigilan ang mga aswang na luntos. Dahil kung hindi mo ito gagawin, hindi mo maililigtas ang mga biktima. May magagawa pa po ba ako para tumanggi? Walang dahilan para tumanggi ka sa alok ko. Dahil kusa kang pinili ng kalikasan. Sa susunod nating pagkikita, Leroy, ituturo ko naman sa iyo ang ritual na tatalo sa mambabarang. Kailangang isagawa yun sa kabilugan ng buwan. Dito mismo, sa lugar na ito. Sige po, tatanggapin ko po ang alok nyo para matigil na po ang kasamaan ng mambabarang. Salamat, Leroy. Alam ko magtatagumpay ka laban sa puwersa ng kadiliman. Hala, sige na. Kumuha ka na ng mga bato sa ilalim ng tubig. Piliin mo ang may katamtamang sukat para sa bala ng yung tirador. O sige na. Ay, kailangan ko nang umalis. Magkita na lamang tayo rito sa kabilugan ng buwan. Tumayo si Lolo Abudo. Saka siya umalis at naiwan akong mag-isa sa lugar na yon. Sinimulan ko namang manguha ng mga bato para sa tirador ko. Pagkatapos ay umalis na ako sa lugar na yon. Pagdating ko sa bahay ay nadatnan ko roon si tatay. Ikinuwento ko sa kanya ang mga pinag-usapan namin ni Lolo Abudo. Bumakas sa kanyang muka ang lungkot. Alam mo bang, si Tatay Abudo ang unang nagturo sa akin kung paano maggamot. Ngunit hindi ko natutunan ang mga yun. Hanggang sa sumuko na ako at inaral ang mga simpleng panggagamot lamang. Sayang, hindi ko siya kagad nakilala. Sinayang ko ang pagkakataon na makausap siya. Hayaan nyo na po, tay. Ang mahalaga ay may gamot na po tayo laban sa barang. May magagawa na po ulit kayo para makapagpagaling po ng sakit ng mga tao. Hindi na ako gagawa niyan, anak. Kundi ikaw na. Ikaw na ang bagong albularyo ng ating baryo. Ano po? Paano nangyaring ako na po ang bagong albularyo? Nang tinanggap mong sandatang yan at ang boteng naglalaman ng tubig na nanggaling sa talon, naisalin niya na sa iyo ang kanyang kakayahan sa paggagamot. Anak, kahit ako
Hindi ko pa nararating ang kinaroroonan ng talon na madalas puntahan ni Tatay Abudo. At yun ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili niya. Ikaw na ang bagong manggagamot sa barang. Matagal akong hindi nakapagsalita nang marinig ko ang bagay na yon mula sa aking ama. Hindi ko na maibabalik sa matanda ang bagay na ibinigay niya sa akin dahil tinanggap ko na yon ng buong buo. Magmula nang mapunta sa akin ang gamot para sa barang, ako na ang naging albularyo sa baryo namin. Katulong ko ang aking ama sa panggagamot. Ngunit hindi lahat ng biktima ng barang ay naililigtas ko dahil ang iba ay malala na. Isang hapon, dumating ang kaibigan kong si Reno. Dala ang masamang balita. Tol, parami na ng parami ang biktima ng barang. Hindi sila nauubos. Hanggat hindi natin nakikilala kung sino ang mababarang, patuloy lamang siya mambibiktima. Mamayang gabi, sisikat na ang bilog na buwan. Yun ang simula ng pagtuturo sa akin ni Lolo Abudo ng ritual na makakatalo sa kakayahan ng mambabarang na yon. Nag-aalala ako para sa'yo, Tol. Baka malapit lang sa atin ang kalaban at naghihintay lamang siya ng pagkakataon para umatake sa atin. Yan din ang inaalala ko, Reno. Hindi natin kabisado ang galaw ng kalaban. Isa pa, mas lalong dumarami ang mga namamatay kahit may gamot na tayo para sa kanila. Tsaka, malapit na rin maubos ang tubig sa bote. Kailangan ko na mas marami pa. Basta, palagi ka lamang mag-iingat, Leroy, ha? Ako naman ay magmamatyag sa mga tao sa paligid. Tutulungan kitang mahanap ang mambabarang. Pagkatapos naming mag-usap ni Reno, ay umuwi muna siya sa kanilang bahay. Pagsapit naman ng gabi, ay nagpaalam ako kay tatay para pumunta sa talon. Maya-maya pa, ay narating ko ang gitna ng kagubatan. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid dahil hindi ko mahanap ang daan papunta sa talon. Anak naman ng putya, oh. Naliligaw na yata ako, ah. Dito rin ako nanggaling sa lugar na to kanina. Ay nako, kapag minamalas ka nga naman, hindi ko mahanap ang kinaroroonan ng talon. Dala ng labis na pagod sa ilang oras kong paglalakad, saglit akong nagpahinga sa ilalim ng puno. Pagkalipas ng 5 minuto, bigla akong nakarinig ng angil mula sa aking likuran. Naramdaman ko rin ang pag-iinit ng mahiwaga kong tirador. Dahan-dahan akong humarap. Ganun na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang tumambad sa aking paningin ang 3 aswang na luntos. Kumikislap ang kulay asul nilang mga mata habang nag-aagawan sa paglapit sa akin. Agad kong itinutok sa kanila ang hawak kong tirador. Sige, subukan niyo lumapit. Nang butasin ko ng bato ang noo nyo. Nanginginig ang aking kamay habang nakatutok ang aking tirador. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na lalaban ako sa mga aswang na luntos. Mabilis na sumunggab sa akin ang isa sa mga aswang na nakatayo sa kanilang unahan. Ngunit nakaiwas ako at pinatamaan ko siya ng bala sa kanyang noo. Tumalsik siya sa damuhan at hindi na nakabangon. Nagpakawala ulit ako ng bato mula sa aking tirador. Ngunit nakaiwas sila at nagawa nila akong mahawakan si tigkabilaan kong braso. Hindi ako makagalaw dahil bumabaon sa aking laman ang matutulis nilang mga kuko. Bitiwan niyo ang mga braso ko kung ayaw niyo mamatay. Hindi nila ako pinansin. Sa halip, kinaladkad nila ako papunta sa mas madilim na bahagi ng kakawyan. Ayaw niyong makinig sa akin, ha? Malakas kong sinipa ang maselan na bahagi ng kanilang katawan, kasabay ng mabilis kong pagtirador sa kanilang leeg. Bumulwak ang kulay itim na likido mula sa kanilang sugat. Bumagsak sila sa lupa habang nagkikikisay ang kanilang katawan. Kumulo ang kanilang balat na parabang may mga insektong gumagapang sa ilalim ng kanilang laman.
Ilang saglit pa, unti-unti silang natunaw hanggang sa naging malapot na likido. Mabaging langit! Paano nangyari to? Hindi kaya ito ang epekto ng mahiwagang tirador? Gulat na gulat ako sa naging epekto ng aking sandata sa katawan ng mga aswang na luntos. Maya-maya pa ay bigla kong naalala si Lolo Abudo. Kailangan ko nang mahanap ang kinaroroonan ng talon bago pa muling lumubog ang bilog na buwan. Kaya naman, agad akong tumakbo pabalik sa lugar kung saan ko unang nakita si Lolo Abudo. Saglit akong tumigil at inilinga ang aking paningin sa paligid. Maya-maya pa ay bigla kong narinig ang ingay ng pagpatak ng tubig sa batuhan. Sa wakas, nahanap ko na may wagang talon. Agad kong tinaak ang daan papunta sa kinaroroonan ng talon. Bumungad sa aking paningin ang nagliliwanag na tubig dahil sa refleksyon ng liwanag mula sa bilog na buwan. Mabilis akong lumusong sa tubig at nilinisan ko ang aking mga sugat sa braso. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang pagginhawa ng aking pakiramdam. Totoo nga na may wagang talon na to. Pero, nasan kaya si Lolo Abudo? Bakit wala pa siya? Mahusay ang ginawa mo, Leroy. Ay nako, pambihira naman kay Lolo Abudo. Ginulat niyo naman po ako eh. Teka sandali. Ano po ang ibig niyo sabihin na mahusay po ang ginawa ko? Huwag niyo pong sabihin nakita niyo po ako kanina. Oo, nakita kita kanina. At napatunayan kong handa ka ng sumabak sa labanan. Kusa mong natutunan ang paggamit sa mahiwagang tirador. Kung gano'n nandun po kayo kanina at hinayaan niyo po akong atakihin ng 3 aswang na yon, paano po kung napahamak ako? Alam kong hindi yun mangyayari. Dahil kaya mo silang labanan. Lalo na at nasaksiyan mo kung ano ang epekto ng mahiwagang tirador sa katawan ng mga aswang na luntos. O ano? Anong masasabi mo, Leroy? Wala po akong masabi. Nakakasama kayo ng loob. Hala, sige na, huwag ka na magtampo. Pasensya ka na kung pinabayaan kita kanina. Yun lang kasi ang naisip kong paraan para matuto ka sa pakikipaglaban. Pero sa ngayon, kailangan na nating maisagawa ang pagtuturo sa iyo ng ritual laban sa kapangyarihan ng mambabarang. Teka, sandali lang po, Lolo Abudo. Kanina po kasi bago ako nagpunta rito, hindi ko po mahanap ang kinaroroonan ng talon. Sinadya kang iligaw ng gabay ko na diwata. Sinukat niya kung hanggang saan ang tiyaga mo. Kung ganun po, may gabay po kayo na isang diwata. Siya po ba ang dahilan kung bakit nagsasalita kayo na mag-isa? Oo, Leroy. Ang totoo dyan, ako labang ang nakakakita sa kanya. Kagaya ngayon, katabi mo siya. Kasama natin siya sa pagsasagawa ng ritual. Nagsipagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan nang tumingin si Lolo Abudo sa akin tabi. Maya-maya pa ay biglang sumeryoso ang muka ng matanda. Sige na, simulan na natin ang pagsasagawa ng ritual. Kailangan mo sumisid ng 3 bato sa tigkabila ang gilid ng talon. Agad akong sumunod sa utos ni Lolo Abudo. Ngunit para bang may malakas na puwersang pumipigil sa akin na makuha ang bato sa ilalim ng tubig. Ilang beses kong sinubukan sisirin ang mga bato, ngunit para bang may nagtutulak sa akin palayo sa gilid ng talon. Kaya hindi na ako nakatiis. Kinausap ko si Lolo Abudo. Lolo Abudo, kasama ko po ba ngayon yung gabay? Siya po ba pumipigil sa akin? Bahagi ng pagsubok mo na talunin ang malakas na enerhiya ng gabay ko. Hala, sige na. Sumubok ka pa ng isa. Huwag kang susuko. Huminga muna ako ng malalim bago ako sumisid sa ilalim ng tubig.
Gamit ang aking kamay, kinapa ko ang mga bato sa ilalim. Ngunit para bang may nagtutulak sa akin papalayo. Kaya naman, naisip ko na gamitin ng aking tirador. Ipinitik ko yun sa ilalim ng tubig na para bang may kunwari akong kalaban. Bawat pitik ko ng goma ay merong malakas na puwersang humihila sa akin pailalim sa tubig. Kaya naman, nahawakan ko ang bato at nakakuha ako ng isa. Lolo Abudo, nagawa ko! Nakakuha po ako ng isa! Magaling! Unti-unti ka nagdatututo kung paano ang tamang diskarte pagdating sa labanan. 2 bato na lang ang kailangan mo. Muli akong sumisid sa ilalim ng tubig. Ginawa ko ulit ang naisip kong paraan kanina. Maya-maya pa ay nakumpleto ko na ang mga bato. Umahon na ako sa tubig at lumapit kay Lolo Abudo. Naupo ako sa tapat niya. Ilapag mo ang 3 bato na para bang tugko sa kanan. Pagkatapos, ilagay mo sa gitna ang iyong tirador. Saka ka pumikit at gayahin mo ang orasyon na bibigkasin ko. Pero magsasalita ka ng pamulong. Ako lang ang magsasalita ng malakas. Teka, sandali lang po, Lolo Abudo. Para naman po bigla po akong kinabahan sa gagawin natin eh. Huwag kang kabahan. Kailangan mong mag-focus. Tandaan mo, hindi ordinaryong mambabarang ang kalaban mo, kundi isang nilalang na kayang humigop ng iyong kapangyarihan at enerhiya sa pamamagitan din ng kanyang ritual. Sa oras na matutunan mo ang ritual, malalabanan mo ang kakayahan na mambabarang. Kailangan ko po bang gawin to kapag nakaharap ko na po ang mambabarang? Hindi mo kailangang ulitin ang ritual dahil magsasagawa ka ng ritual sa pamamagitan ng iyong imahinasyon. Kaya tandaan mo mabuti ang pagkakaayos ng mga batong yan. Lolo Abudo, hindi ko po kayo maintindihan eh. Ang pagsasaayos ng mga bato ay hindi mo kailangang ulitin sa aktwal. Magagawa mo na yan kahit sa isip lamang o imahinasyon. O ano, naiintindihan mo na ba kung ano ang ibig ko sabihin? Opo, naiintindihan ko na po. Salamat po. Una, ay hihingi ka muna ng gabay sa Panginoong Diyos sapagkat walang ibang makapangyarihan kundi siya lamang. Kailangan mo rin palakasin ang iyong espiritual na paniniwala upang hindi matalo ng kadiliman ang iyong katawan. Tandaan mo, kapag mahina ang iyong naturalesa, maaaring lumipat sa iyo ang sakit ng iyong pasyente. Wala rin yung ipinagkaiba sa mambabarang. Maaari kanyang makontrol kung mahina ang iyong orasyon at ritual laban sa kanya. Hala, sige na. Ipagpatuloy na natin ang pagsasagawa ng ritual. Mabilis ang tibok ng puso ko habang nagsasalita si Lolo Abudo. Magkahalong takot at pag-aalala ang naramdaman ko ng mga sandaling yon dahil sa kakaibang uri ng ritual na isinasagawa namin. Maya-maya pa, para bang nakita kong lumiwanag ang mga bato at hawakan ng tirador. Ngunit saglit lamang yon. Pagkalipas ng ilang minuto, natapos namin ang ritual. Tumayo si Lolo Abudo at ibinigay niya sa akin ang tirador. Ibinalik naman niya ang mga bato sa tubig. Natapos na ang ritual. Binabati kita, Leroy. Nagawa mo ng tama ang lahat ng mga pinag-uutos ko sa iyo. Ngayon naman, magsalok ka na ng tubig sa iyong bote at gamutin mo na ang lahat ng mga biktima ng barang. Isang tango ang itinugon ko kay Lolo Abudo. Saka ako nagsalok ng tubig sa bote. Nagpasalamat din ako sa gabay ni Lolo Abudo kahit hindi ko siya nakikita. Pagkatapos ay nagpaalam ako sa matanda at umalis na sa lugar na yon. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narating ko ang aming bahay. Nadatnan ko na nagkakagulo sina Tatay at Reno. Mabilis akong lumapit sa kanilang kinaroroonan at tumambad sa aking paningin ang itsura ng aking kaibigan. Marami siyang sugat sa balat
Panay rin ang kanyang pagsusuka ng kulay itim na likido. Bumundo ng kaba sa aking dibdib nang maisip kong binarang din ang aking kaibigan. Biglang bumagsak sa saig si Reno at nagsisisigaw dahil sa labis na sakit. Leroy! Leroy, tulungan mo ako. Sobrang sakit. Hindi ko na matiis. Sobrang sakit na nararamdaman ko sa aking balat. Nakikiusap ako sa'yo. Aray, gamutin mo ang sugat ko. Oo, gagamutin kita, Reno. Tutulungan kita. Ano bang nangyari sa'yo? Ba't ka nagkakaganyan? Hindi ko alam kung bakit ako nagkaganito. Umuwi ako sa bahay na nanginginig ang katawan ko. Habang parang may tumutusok na karayom sa aking laman. At pagkatapos ang balat ko sobrang sakit. Tinubuan ako ng paso, tapos ganito na. Anong gagawin ko, tol? Mamamatay na ba ako? Hindi ka mamamatay, tol. Hindi ko hahayaan na mamatay ka. Ililigtas kita kahit na anong mangyari. Gusto kong malaman kung saan ka nagpunta kanina para sapitin mo ang bagay na to. Sa gubat lang naman ako nagpunta. Dahil sinundan ko si Mang Sabater. Habang nagmamatsyag ako sa paligid, hindi ko sinasadyang makita siya na meron dalang mga linta. Nakita ko siya na pumasok sa maliit na kubo sa gitna ng kakahuyan. Pero malakas ang pakiramdam niya, nahuli niya ako. Pinagalitan niya ako. Bakit ko raw siya sinusundan? Pero wala naman ako nakikitang mali sa ginawa mo eh. Kaya bakit siya magagalit sa'yo? Maliban na lamang kung meron siyang tinatago sa kubo na yun. Bigla kaming natigilan nang mapagtanto ko na para bang may kakaiba kay Mang Sabater. Napatitig ako kay tatay. Bakas din sa kanyang muka ang labis na pag-aalala. Diyos ko, hindi kaya si Mang Sabater ang mambabarang na gumagawa ng aswang? Hindi kaya siya ang may kagagawan ng mga kaguluhan sa baryong to? Mahirap ang magbintang sa tao, anak. Wala tayong sapat na ebidensya na magsasabi na si Sabater nga ang mambabarang. Kutob pa lang ang pinangahawakan natin ngayon. Pero kung tama ang hinala mo, malaking kasalanan na nagawa niya, lalo na kay Reno. Pagsisisihan niya ito habang buhay. Magtatanong pa sana ako kay tatay nang bigla ulit namilipit sa sakit si Reno. Kaya naman, nabaling ang aming atensyon sa gawi ng aking kaibigan. Leroy! Leroy, tulungan mo ako! Hindi ko na talaga kaya ang sakit! Oo, huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Lakasan mo lang ang loob mo. Teka, may dala na pala akong gamot. Konting tiis na lang. O ito, inumin mo muna to para guminawa ang pakiramdam mo. Mabilis kong binuksan ang takip ng bote at ipinainom kay Reno ang tubig. Pagkatapos ay pumikit ako at ginawa ko ang mga naituro sa akin ni Lolo Abudo. Maya-maya pa, nilinisan ko ang sugat niya sa katawan. Pagkalipas ng 5 minuto, napansin ko na nagbago ang kulay ng muka ni Reno. Hindi na maputla at wala na ang bakas ng paghihirap sa kanyang anyo. Bumangon siya at pinagmasdan niya ang kanyang kamay at binti. O ano, tol? Kumusta ang pakiramdam mo? Maayos na ako, tol. Ang galing ng gamot mo, grabe. Totoo nga, na nakapagpapagaling ng karamdaman ang mahiwagang tubig mula sa talon. Oo, tol. Kaya ligtas ka na ngayon. Ano na ang sunod nating plano, anak? Kailangan po natin malaman kung ano po ang ginagawa ni Mang Sabater sa kubo na nakatayo po sa gitna ng kakauyan. Malakas po ang kutob kung nagsasagawa siya ng ritual doon. Sinasabi mo bang mamanmanan natin si Sabater? Ganun ba, anak? Kung yun po ang nararapat na gawin upang malaman natin kung ano ang totoo, gagawin po natin yon. Sasama ako sa inyo, tol. Ituturo ko sa iyo ang kinaroroonan ng kubo. Ngunit mapanganib ang naisip mong gawin, anak. Nakita mo naman, di ba? Muntik nang mapahamak si Reno. Kaya nga po kakailanganin ko ng tulong nyo, tay. Gusto ko pong malaman kung ano ba talaga ang pagkatao ni Mang Sabater. Dahil kung siya nga po mambabarang, ano kaya ang motibo niya para gawin niya ang bagay na to? Biglang natigilan si tatay sa sinabi ko
Tumayo siya at umiwas ng tingin sa akin. Tay, bakit po? May alam po ba kayo tungkol kay Mang Sabater? Ang totoo niyan, matalik kong kaibigan si Sabater. Kaya masakit para sa akin ang pag-isipan siya na masama. Ngunit nang mabanggit mo tungkol sa motibo ng mambabarang, bigla kong naalala ang malungkot na sinapit ng buhay niya. Ano po yun, Tay? Nagkaroon ng malubhang karamdaman si Sabater. Napuno ng sugat ang kanyang balat. Nilayuan at kinatakutan siya ng mga tao. Walang tumulong sa kanya noon. Maging ako, iniwasan siya. Iniwasan din siya ng kanyang pamilya. Hanggang isang gabi, bigla siyang nawala. Ilang linggo lumipas, bumalik siya. Magaling na ang kanyang mga sugat. Ang sabi niya ay nagpagamot daw siya sa isang mahusay na albularyo. Kung ganun, may sapat na po tayong batayan na baka nga po siya ang mambabarang. Gumaganti po siya sa mga taong nanakit sa kanya upang makasigurado. Iisa lang po ang paraan na naiisip kong gawin. Yun ay ang bantayan ang kilos niya. Anak, mapangani ba naiisip mong gawin? Kung siya nga mambabarang, ano ang laban mo sa kanya? Hindi natin alam kung anong likas niyang kakayahan. Pero Tay, hanggang kailan po tayo magtitiis? Hanggang kailan po natin pababayaan ang mga ginagawa niya? Marami na po siyang pinatay at hindi magtatagal. Yun lahat ng mga binarang niya, sasalakay silang lahat dito. At marami po mapapahamak. Hindi mo siya kaya, anak. Sinasabi ko sa'yo. Kaya ko po siyang labanan, Tay. Walang imposible sa mga nagtutulungan at nagkakaisa. Hindi ako napigilan ni tatay sa naisip kong gawin. Kaya pagkalipas ng ilang araw, pagsapit ng dilim, nagpunta kami ni Reno sa Kakahuyan kung saan naroroon ang kubo ni Mang Sabater. Nagtago kami sa likod ng isang makapal na puno habang nagmamanman sa paligid. Natanaw namin ang kubo ni Mang Sabater. Nakabukas ang ilaw doon. Dahan-dahan at maingat kaming lumapit sa kinaroroonan ng bahay. Saka kami sumilip sa siwang ng bintana. Nakita namin si Mang Sabater na nakatayo habang nakatalikod sa bintana na aming kinaroroonan. Panay ang bulong niya sa harap ng altar. Ngunit hindi yun rebulto ng Panginoon, kundi isang anito na kulay itim na parabang kahawig ng linta. Pagkatapos ay nagsindi siya ng kulay pulang kandila na inilagay niya sa gitna ng platito. Nagkatinginan kaming dalawa ni Reno habang nanginginig siya sa takot. Maya-maya pa ay biglang nagsalita si Mang Sabater. Mahal kong Panginoon ng dilim, dinggin mo ang pagsusumamo ko. Sa pamamagitan ng linta na ito, magaganap na uli ang pag-aasik ko ng lagim at ang pagpapakalat ko sa aking mga kampon. Isakatuparan ninyo ang aking hiling. Doon namin napagtanto na siya nga ang mambabarang na gumagawa ng aswang na luntos. Bumundo lang kaba sa aking dibdib nang itaas niya ang kanyang kamay na merong tangan na gumagalaw na linta. Pagkatapos ay idinikit niya yon sa anito at habang gumagapang yon sa katawan ng ribulto, kinuha niya ang karayom. Nasaksihan namin ang ginawa niyang pagtusok-tusok sa katawan ng linta hanggang sa umagos ang dugo nito sa balat. Saka ko naisip na yun ang ginagamit niya sa ritual at kung anong ginagawa niya sa linta ay yun din ang nangyayari sa taong binabarang niya. Napansin ko ang isang pamilyar na garapon. Nakapatong yun sa altar. Yun ang gamot na ibinigay ni tatay kay Mang Sabater. Kaya malakas ang kutob ko na ang kanyang binabarang ng mga sandaling yun ay ang aking ama. Kaya bumakas ang galit sa aking muka at naikuyom ko ang aking kamao. Si tatay ang binabalak niyang barangin. Hayop siya. Papatayin ko siya. Napakasama niya. Sinubukan kong pumikit at ginawa ang natutunan kong ritual mula kay Lolo Abudo. Kokontrahin ko ang kapangyarihan nito
Sa pamamagitan ng aking tirador, hinawakan ko ang aking sandata at nagsagawa ako ng ritual sa imahinasyon. Maya-maya pa ay nagalit si Mang Sabater nang mamatay ang sindi ng kandila. Ligtik na. Meron akong malakas na enerhiyang nararamdaman sa paligid. Nagmulat ako ng aking mga mata at hindi ko mapigilan ang aking sarili na itutok sa kanya ang aking tirador. Teka, anong ginagawa mo? Hindi itong tamang oras para dyan. Ano ka ba? Malakas ang pakiramdam ni Mang Sabater. Masisira ang plano natin, tol. Hindi nagkamali si Reno dahil tumigil si Mang Sabater sa kanyang ginagawa. Napatingin siya sa bintana. Sakto naman na bigla kaming nakapagtago sa gilid nun. Ngunit nang marinig namin ang yabag ng kanyang mga paa, umikot kami sa likod ng bahay. Ngunit nabigla kami nang tumambad sa aming paningin ang kanyang mga alagad na nakatayo sa aming harapan. Lahat sila ay kulay asul ang mga mata at para bang naghihintay lamang ng utos mula kay Mang Sabater. Nakangisi pa ang mga ito habang tumutulo ang malapot nilang laway. Kasunod ng malakas na halakhak ni Mang Sabater mula sa aming likuran. Alam kong pupunta kayo rito dahil nahuli ako ni Reno nung isang araw at matagal ko na rin kayong hinihintay. Yan ang pagkakamalig ginawa nyo sa buong buhay nyo. Ang pakialaman ang ginagawa ko. Hindi pagkakamali tawag sa pangingialam ko sa ginagawa mo, Mang Sabater, kundi pagpipigil sa kasamaan dulot ng pagiganti mo. Ikaw pala ang bumarang sa mga taga rito. Binarang mo din si tatay, pati na ang kaibigan ko. Wala kang kasing sama. Tumahimik ka. Wala kang alam. Kaya wala kang karapatan na pakialaman ako. Dapat lamang na mangyari yun sa kanila. Dahil sa ginawa nila sa akin. Kahit na anong sabihin nyo, hindi pa rin makatarungan ang ginawa nyo. Kahit na anong bigat ng kasalanan ng mga tao sa inyo, wala pa rin kayong karapatan na gawin to sa kanila. Nanghiram pa kayo ng lakas sa kampo ng kadiliman para sa walang kwenta mong pagigante. Wala kayong kasing sama. Masahol pa kayo sa demonyo. Tumigil ka! Nung panahon na ako'y nagkaganyan, walang tumulong sa akin kahit isa. Kahit ang ama mo, pinanggihan niya akong gamutin. Nilayuan ako ng mga tao at pinandirihan na para bang meron akong nakakahawang sakit. Lahat ng yun tiniis ko. Imbis na tulungan nila ako, pinagbabato pa nila ako ng bato. At hindi pa rin natapos ang paghihirap ko. Sa kabila ng nararamdaman kong sakit sa aking katawan, inuhulog nila ako sa putikan na punong-puno ng mga linta. Kaya isinumpa ko na mararanasan nila ang malupit na kaparusahan mula sa akin. Matitikman nila ang pait ng aking pagiganti. Tumigil ka! Hindi ko hahayaan na magtagumpay ka. At wala ka pa rin karapatan na gawin sa kanila ang pagpapahirap. Hindi ka Panginoong Diyos para magparusa sa kanila. Nagkakamali ka. Sa lupang ito ako Diyos. Ako kanilang Diyos. Nakikita mo ba ang mga nilikha ko sa harapan nyo? Sila ang mga alagad ko. Napapatay sa inyong lahat. Hindi ko hahayaan na mangyari yun. Dahil pipigilan kita. Nagpapatawa ka ba? Hindi isang hamak na uhuging bata lamang ang pipigil sa aking mga plano. Walang sino man ang makapapantay sa aking kapangyarihan. Diyos ang tatapat sa kapangyarihan mo, Mang Sabater. Pagmasdan mo ang aking kaibigan na binarang mo. Napagaling ko siya, kaya nangangahulugan lamang na hindi malakas ang kapangyarihan mo. Para sa akin, mahina ka lang. Kasing hina ka ng mga lintang ginagamit mo sa ritual. Tumahimik ka! Napakaingay mong bata ka. Sige mga alagad, patayin ang dalawang to. Pagluray-lurayin nyo ang laman ng mga ito at wala kayong ititira. Patunayan nyo sa kanila
na ako ang pinakamalakas ninyong Panginoon. Parang iisa ang kanilang isip at sabay-sabay silang umatake sa aming dalawa ni Reno. Mabilis kong inihanda ang aking tirador at sunod-sunod din ang pagpapakawala ko ng mga bala mula rito. Tumama ang mga yon sa kanilang noo at isa-isa silang bumagsak sa lupa. Malakas ang sigaw ni Mang Sabater habang nagwawala ito. Sa labis na galit. Mga inutil! Lumaban kayo! Patayin niyo sila! Huwag kayong magpatalo sa tirador ng batang yan! Dahil sa utos ni Mang Sabater sa kanyang mga alagad, lalong naging agresibo ang mga aswang. Pinagtulungan nila akong hawakan si tigkabilaan kong braso. Nagpumiglas ako at sinipa ko sila sa maselang bahagi ng kanilang katawan. Namilipit sila sa sakit. Kaya naman, nabitiwan nila ako. Si Reno naman ay nakipagpambuno na rin sa mga aswang gamit ang kanyang kamao. Tinulungan ko siya at malapitan kong tinirador ang mga mata ng mga aswang. Mula sa harapan ni Mang Sabater, napaluhod sa lupa ang kanyang mga alagad habang sumusuka ng kulay itim na likido. Nagkikikisay ang kanilang katawan nang bumagsak sila sa lupa. Lumabas ang dugo sa kanilang mata, ilong at tenga hanggang sa gumalaw ang kanilang balat na para bang may mga insekto sa loob ng kanilang laman. Maya-maya pa, natunaw ang kanilang katawan at naging malapot na likido. Gulat na gulat si Mang Sabater sa naging epekto ng aking tirador sa katawan ng kanyang mga alagad. Anong ginawa mo? Paano mong napatay ang mga alagad ko? Saan mo nakuha ang mahiwagang tirador na yan? Hindi na mahalaga kung saan ko nakuha ang mahiwagang tirador na to. Ang isipin mo ay kung paano ka makakaligtas sa bagsik ng sandata ko. Saluin mo ngayon ang bala ko, hayop ka! Pinakawalan ko ang bato mula sa aking tirador. Subalit nakaiwas si Mang Sabater at para siyang kidlat na nakalapit kagad sa akin. Sinakal niya ako sa leeg. Sumugod naman si Reno para iligtas ako. Pakawalan mo ang kaibigan ko! Bitiwan mo siya! Ngunit sinalubong ito ng malakas na sipa ni Mang Sabater na tumama naman sa dibdib ng aking kaibigan. Bumagsak sa lupa si Reno pero agad din siyang nakabangon. Inatake niya ng kagat ang braso ni Mang Sabater. Gumanti naman ito ng siko na tumama naman sa mukha ni Reno. Bumagsak ulit siya sa lupa habang umaagos ang dugo mula sa pumutok niyang labi. Reno! Tumakas ka na! Iligtas mo na ang buhay mo! Dali! Bakit mo patatakasin ang kaibigan mo? Hindi niyo pa nga nakikita ang tunay kong anyo. Unti-unti, nagpalit ng anyo si Mang Sabater. Humaba ang kanyang mga pagil. Ganon din ang kanyang mga kuko sa daliri. Nagkulay asul ang kanyang mga mata. Lumitaw ang mga letra sa kanyang balat na hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Umalingasaw ang mabahong singaw mula sa kanyang katawan na para bang nabubulok na laman ng tao. Kasing amoy ng budi mo! Ang amoy na sumisingaw sa katawan mo! Bitiwan mo ako, hayop ka! Hindi kita bibitiwan. Dahil ipapakita ko sa'yo kung ano ang kaya kong gawin. Nanlaki ang aking mga mata. Nang mula sa likod ni Mang Sabater, lumitaw ang mga pakpak nito na para bang kawig ng sapaniki, ngunit mas malaki. Nanginginig ang aking katawan dahil sa labis na takot. Subalit sinikap kong gamitin ang tirador. Malapitan ko siyang pinatamaan ng balang bato sa kanyang tiyan. Subalit hindi yun bumaon. Ano? Yan lang ba ang lakas na pinagbabalaki mo? Magpaalam ka na sa kaibigan mo, uhuging bata. Dahil papatayin na kita! Naramdaman ko
ang unti-unting paghigpit ng pagkakasakal ni Mang Sabater sa aking leeg. Bumaon din ang matulis niyang mga kuko sa aking balat. Nanlalabo na ang aking paningin dahil nahihirapan na akong huminga. Naramdaman ko rin ang pag-angat ng aking mga paa sa lupa dahil balak niya akong ilipad pa itaas. Sinubukan kong suntukin ng kanyang braso pero mas lalong humigpit ang kanyang pagkakasakal. Nabitiwan ko ang aking mahiwagang terador dahil sa panghihina. Maya-maya pa, dumating si tatay. Hinampas niya ng kahoy sa likod si Mang Sabater. Kaya naman, nabitiwan niya ako at bumagsak ako sa lupa. Layuan mo ang anak ko! Tayong dalawa magtuos! Hayop ka! Ikaw pala bumarang sa akin! Bakit mo nagawa yun? Magkaibigan tayong dalawa, Sabater! Anong kasalanan ko sa'yo? Tinatanong mo pa kung anong kasalanan mo sa akin? Hindi ko makakalimutan ang araw na tinagyan mo akong gamutin. Kung ginamot mo ko noon, hindi mangyayari ito sa akin. Nagkakamali ka. Wala akong kasalanan sa'yo. Hindi kita tinanggihan. Ikaw ang lumayo sa akin. Isa pa, hindi ako dahilan kung bakit nangyari yan sa'yo. Dahil ikaw ang pumili sa landas mo. Ikaw ang pumili na sumamba sa hari na kadiliman. Kaya magbabayad ka sa akin ng mahal. Sinaktan mo ang anak ko, hayop ka. Kaya kalilimutan kong magkaibigan tayo. Ako ang harapin mo. Maglaban tayo! Mula sa aking kinahigaan ay kitang-kita ko silang nagpambuno. Nagpalitan sila ng suntok sa bawat isa. Maya-maya pa ay napansin kong bumangon ang kaibigan kong si Reno. Dumampot siya ng kahoy. Tangka sana niyang hahampasin sa likod si Mang Sabater nang bigla nitong nasalo ang kamay ng aking kaibigan. Hindi ka na sana nakialam. Tignan mo ngayon ang bunga ng pangingialam mo sa buhay ko. Nanlaki ang aking mga mata nang kinagat ni Mang Sabater sa balikat si Reno, habang ang mga alagad naman niya ay agad na inatake ang aking ama. Mabilis akong bumangon at dinampot ko ang aking mahiwagang terador. Binalahan ko yon at pinatamaan ang batok ni Mang Sabater. Kasunod ng pagbuhos ko sa kanyang katawan ng tubig mula sa talon. Napasigaw siya sa labis na sakit. Aray! Ang sakit! Napakapti ng tubig na yan! Anong ginawa mo sa akin? Epekto yan ng tubig mula sa mahiwagang talon. At unti-unti kang manghihina. Uubusin ang lakas mo. Mawawala ang bisa ng kapangyarihang bumalot sa iyong katawan. Pumikit ako at isinigawa na ang ritual. Naupo ko sa lupa habang nakadaop ang aking mga palad. Sa isip ko ay isinasagawa ko ang ritual habang ang orasyon ay aking binibigkas ng mahina. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Napansin ko na hindi makagalaw ang aswang na si Mang Sabater. Hindi dito magtatapos ang paghihiganti ko. Dahil sisiguraduhin ko, mamatay man ako, meron pa rin isang tao na lalaban sa inyo. Tumingin si Mang Sabater sa aking kaibigan na si Reno habang nakaluhod dito sa lupa. Gumagalaw ang kanyang ulo na parabang may iniinda itong sakit. Kitang-kita ko ang pagbulwak ng dugo mula sa nakabuka niyang sugat sa kanyang balikat. Hayop ka! Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Anong ginawa mo sa kanya? Dahan-dahan kakalat ang kamandag ko sa loob ng kanyang katawan. At hindi magtatagal. Siya mismo ang lalaban sa'yo para sa akin. Hindi maaari. Bawiin mo! Bawiin mo ang ginawa mo sa kaibigan ko! Ang naibigay ko na, hindi ko na binabawi pa. Magiging alagad ko siya. Siya ang gagamitin ko
Laban sa inyo! Humalakhak ng malakas si Mang Sabater. Subalit biglang nagsalita si tatay. Makatawa ka pa kaya kapag nalaman mo ang buong katotohanan? Sigurado ka ba na kaya mo makita si Reno na maging aswang? Bakit naman hindi ko makakaya? Nararapat lamang yun sa kanya dahil siya nagbunyag sa akin, Lim. Tama ba? Kaya yan ang bunga ng pagiging pakialamero niya. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin nakikilala kung sino si Reno sa buhay mo? Natatandaan mo pa ba nung huli tayo nagkausap? Sinabi ko sa'yo nun na walang kasing sakit ang balik ng karma sa oras na maghiganti ka. Ano bang pinagsasasabi mo? Dahil lang yung kinagat at ginawang aswang, walang iba kundi ang sarili mong anak. Siya ang anak mo kay Isabel. Ikaw ang pumatay sa nanay niya. Ngayon naman, ikaw rin ang papatay sa sarili mong anak. Hindi. Hindi totoo sinasabi mo. Hindi totoo yan. Sinasabi mo lang yan para linlangin ako. Kahit kailan, hindi ako nagsinungaling sa'yo. Magkaibigan tayo, Sabater. Kaibigan ko rin si Isabel. Ako at ang lolo ni Reno na si Lolo Nestor ang nakakaalam ng lihim na yon. Namatay si Isabel dahil binarang mo siya. Sinubukan mo siyang gawing aswang dahil sa paghihiganti mo. Nakausap ko na si Lolo Nestor. Ipinagtapat niya na sa akin na isa ka mambabarang. Tumahimik ka! Tumahimik ka! Wala ka na magagawa, Sabater. Ikaw mismo ang dahilan kung bakit nasa panganib ang anak mo. Bumalik sa iyo ang lahat ng kasamaan na ginawa mo sa mga tao. Tumigil ka! Bakit ngayon mo lang sinabi na si Reno ay anak ko? Dahil sinabi mo na sa akin na hindi mo na sila kailangan. Galit na galit ka sa kanila dahil iniwan ka nila, hindi ba? Ngunit walang kasalanan sa iyo ang iyong anak. Isa pa, hindi ko akalain na aabot ka sa ganito. Ngayon, pagmasdan mo kung paano siya mamatay sa kamay ng sarili mong mga alagad. Hindi ko siya hahayaang mamatay! Biglang naglaho ang bangis sa anyo ni Mang Sabater nang tumingin siya sa kinaroroonan ni Reno. Tumingin din siya sa gawi ng kanyang mga alagad na naghihintay lamang ng utos niya. Iniangat ni Reno ang kanyang muka. Saka siya tumingin sa amin. Ano nangyari sa kaibigan ko? Bakit bumalik ang barang sa kanyang katawan? Mang Sabater, kung totoo na kayo po ang tatay ni Reno, bakit nakatayo lamang kayo dyan? Iligtas niyo ang kaibigan ko! Umangin lang malakas si Reno at tumayo siya habang tumutulo ang malapot niyang laway. Lumitaw ang kulay itim na guwit sa kanyang katawan na para bang ugat ng puno. Nilapitan ko ang aking kaibigan at hinawakan ko ang kanyang braso. Reno, lumaban ka! Pigilan mo ang sarili mo! Tulungan mo ako, Leroy. Hindi ko na kaya ang sakit. Parang unti-unti akong sinasakal at nahihirapang huminga. Dahil sa mga narinig ko, agad kong ibinungo sa kanyang sugat ang tubig mula sa bote. Saka ko siya pinainom ng tubig. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Tama na! Tama na ang pagsisisi at panghingi mo ng tawad kay Reno. Gamutin mo na ang kamandag sa kanyang katawan. Hindi gumagana sa kanyang tubig mula sa talon. Nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo ang kaibigan ko! Hindi matatanggal na maiwagan tubig ang kamandag ng kagat ko. Ang dugo ko mismo ang makapagpapagaling sa kanya. Kung ganun ang pang hinihintay nyo, gawin nyo na kaagad! Akma na sanang lalapit si Mang Sabater sa aming kinaroroonan nang biglang lumiwanag ang kulay pulang mga mata ni Reno. Sumigaw siya ng malakas, kasabay ng pag-angil ng mga alagad ni Mang Sabater. Hindi maaari! Papatayin ng mga alagad ko si Reno dahil sa kulay ng kanyang mata. Hindi ko hahayaan na masaktan nila ang anak ko!
Pagkasabi nun ni Mang Sabater, sabay-sabay na sumugod ang mga aswang sa kinaroroonan ng kaibigan ko. Humarang si Mang Sabater at nilabanan niya ang kanyang sariling mga alagad. Si Reno naman, lumapit siya sa akin at inatake niya ako ng kagat. Mabilis ko siyang naiwasan at paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na ako ang matalik niyang kaibigan. Pero hindi siya tumigil sa pag-atake sa akin. Tinamaan niya ako ng kalmot sa akin dibdib hanggang sa napabagsak ako sa lupa. Nang lalapitan niya ako, dinagit ni Mang Sabater ang kanyang anak at inilayo niya ito sa akin. Humanap ito ng baging at iginapos niya ang kanyang anak sa puno. Pagkatapos, hinarap niya ang kanyang mga alagad para protektahan si Reno. Hindi ko hahayaan na patayin niyo ang anak ko! Mula sa aming harapan ay kitang-kita namin ni Tatay kung paano nakipagsabayan si Mang Sabater sa kanyang mga alagad. Kinagat niya sa leeg ang mga ito. Bawat tamaan ng kalmot niya ay winawakwak niya ang tiyan na para bang doon niya ibinubuhos ang lahat ng sama ng kanyang loob. Si Tatay naman ay nakipagpambuno na rin sa mga aswang. Ako naman ay sinimulang kuntiradurin ang mga kalaban. Isa-isa silang bumagsak sa lupa. Patatamaan ko sana ulit ang ibang aswang nang makawala sa pagkakagapos si Reno at inatake niya ako ng suntok sa tiyan. Bumagsak ako sa lupa. Niluhuran ako ni Reno sa aking dibdib at akma na sana niya akong susuntukin nang bigla akong nagsalita para pigilan siya. Reno, ako to! Hindi mo ako kalaban! Gamitin mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Diyos para makawala ka sa pagiging aswang. Kaya mo yan! Manalig ka! Ngunit itinuloy niya ang suntok. Pero nasalo ko ang kanyang kamao. Bigla kong naalala ang ritual na itinuro sa akin ni Lolo Abudo. Mabilis akong umusal ng orasyon hanggang sa hindi makagalaw si Reno. Itinulak ko siya at bumagsak siya sa lupa. Tumayo ako at kinuha ko ang bote sa aking bewang. Binuhusan ko ulit ng tubig ang kanyang sugat. Pagkatapos ay ipinainom ko sa kanya ang huling patak ng tubig. Lumapit si Mang Sabater at kinagat niya ang kanyang palad at ipinatak niya ang kanyang dugo sa mismong sugat ng aking kaibigan. Biglang nawala ang mga marka sa katawan ni Reno. Bumalik na ang dating kulay ng kanyang muka. Ilayo niyo na ang anak ko rito! Ako nang bahala sa aking mga alagad! Sige na! Magmadali kayo! Aalalayan ko sana si Reno para tumayo, pero pinigilan niya ako at tumingin siya sa gawi ni Mang Sabater. Dahan-dahan siyang tumayo at nilapitan ang kanyang ama. Tay, hindi ko po kayo iiwan dito. Tapusin niyo na po ang inyong mga alagad. Sana bumalik na po kayo sa dati. Itama niyo po ang lahat ng pagkakamali niyo. Huli na, anak. Ako na ang kasangkapan ng kasamaan para gumawa ng lagim sa lupa. Patawarin mo ko. Handa na akong pagbayaran ng mga nagawa kong kasalanan sa inyo. Sige na, Arman. Ilayo niyo na ang anak ko rito. Magmadali kayo! Pagkasabi nun ni Mang Sabater, ay agad siyang tumakbo, pasugod sa kanyang mga alagad. Tay, huwag niyong gawin to! Nakikiusap ako! Kitang-kita namin kung paanong nakipagsabayan si Mang Sabater sa mga aswang. Bawat kalmot at kagat ay hindi niya ininda. Ako naman ay dumukot ng maraming bato sa aking bulsa at pinatamaan ang mga aswang na kalaban ni Mang Sabater. Bawat tamaan ng aking bala ay agad na natutunaw ang kanilang katawan at nagiging kulay itim na likido. Nang maubos silang lahat, kinuha ni Mang Sabater ang kanyang karayom mula sa kanyang bulsa. Tay, nakikiusap ako! Huwag kayo magpapakamatay! Higit na kasalanan sa Diyos ang gagawin niyong yan! Ito lamang ang paraan para matigil na ang kasamaan ko, anak. Akma sana na itutusok ni Mang Sabater ang karayom sa kanyang leg nang biglang dumating si Lolo Abudo. Huwag!
mas lalo lamang lalaki kasalanan mo sa Panginoong Diyos kung magpapakamatay ka. Bakit hindi ka magbalik loob sa Panginoon at harapin ang nagawa mo kasalanan? Gaano man kabigat ang kasalanan mo sa Kanya, ay sigurado na mapapatawad ka niya. Biglang bumalik sa pagiging tao si Mang Sabater at napaluhod sa lupa. Umiiyak habang humihingi ng tawad sa Panginoong Diyos. Nilapitan siya ni Lolo Abudo at ibinigay sa kanya ang bote na may lamang tubig. Wala po akong karapatan sa gamot na yan. Ang gamot na ito ay walang pinipili. Hinuhugasan ng tubig ang makasalanang espiritu ng tao. Kagaya na lamang ng pagpapabautismo ng Panginoon sa isang ordinaryong tao na si Juan Bautista. Tinanggap na malinis sa tubig. Ganon din ang gawin mo sa pamamagitan ng tubig mula sa mahiwagang talon. Linisin mo ang iyong kaluluwa at bumalik sa kalinga ng Panginoong Diyos. Sige na, inumin mo yan at patawarin mo ang iyong sarili. Nanginginig ang kamay ni Mang Sabater nang tanggapin niya ang bote, saka nilagok ang laman nun. Saka tumingin sa akin si Lolo Abudo. Leroy, gawin mo na ang ritual. Naupo ako sa lupa at umusal ng orasyon. Saka ko'y pinagdaop ang aking palad. Tumabi sa akin si tatay at sinabayan niya ako sa ritual. Pagmulat ng aking mga mata, nakita ko ang kulay itim na usok na lumabas mula sa katawan ni Mang Sabater, kasabay ng paglaho ng mga marka sa kanyang balat. Nang makabangon si Mang Sabater, hindi na napigilan ni Reno ang kanyang sarili at tumakbo siya sa kinaroroonan ng kanyang ama. Tay! Tay! Maigpit na yakap ang iginawad ni Mang Sabater sa kanyang anak, kasunod ng paghagulgol. Nawala na ang galit sa dibdib mo. Nakalaya ka na sa hari ng dilim. Maraming salamat po sa tulong nyo. Tumango lamang si Lolo Abudo. Pagkatapos ay lumapit sa akin ang matanda. Leroy, binabati kita sa tagumpay mo. Hindi nga ako nagkamali sa'yo. Salamat po, Lolo Abudo. Walang anuman. Nagtagumpay ka dahil pinili mong pumanig sa kabutihan. Hala, sige na. Kailangan ko nang umalis at marami pa akong gagawin. Nagpaalam sa akin si Lolo Abudo. Nagpaalam na rin ang mag-ama sa amin ni tatay. Nagpakalayo-layo silang dalawa at hanggang ngayon ay wala na akong naging balita tungkol sa kanila. Si tatay naman ay ipinagpatuloy niya ang panggagamot sa mga tao. Tuluyan na rin na bumalik sa katahimikan ang aming baryo. Sa ngayon po ay masaya na ako sa piling ng aking asawa, mga anak at apo. Madalas ko pong ikinikwento sa kanila ang kahalagahan ng kasabihang natutunan ko sa naibahagi kong istorya. Yun po ay ang kung ayaw mong gawin sa'yo, ay huwag mong gawin sa iyong kapwa dahil palaging merong karma. Masasabi ko po na wala talagang maidudulot na kabutihan ang paghihiganti sa ating kapwa. Mas mabuti pa rin na palagi tayong manalig sa Panginoon at piliin natin ang gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Dahil ang kabutihang iyong itinanim ay gagawa at gagawa ng paraan upang bumalik sa iyo pagdating ng tamang panahon. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Sana po ay may natutunan po kayong aral. Hanggang sa muli at pagpalain po nawa kayo ng Diyos na may kapal.